Magandang araw po sa ating mga kababayang OFW at Filipino immigrants sa iba't ibang sulok ng ating daigdig, Luzon, Visayas at Mindanao. Sumugod na ang ilang mga kabataan na umaabot ng 5,000 dito sa may bahagi ng Mendiola mga kababayan. Ay grabe ang daming tao. Sino mag-aakala na magiging ganito kagulo ang ating bansang Pilipinas? Naku po mga kababayan, mas matindi ang mangyayari sa Mayo 1 at sa 28 mga kababayan nag-anunsyo ang tawag dito itong grupo ng mga makakaliwang grupo na magsasagawa sila ng kilos protesta na mas matindi dito sa may bahagi ng Mendiola. Ay grabe ito mga kababayan, parang non-stop na at ang nangyayaring mga ganap at kaguluhan sa ating bansang Pilipinas. So ano kaya ang gagawing aksyon dito ni Marcos Jr.? Dahil galit na ang sambayan ng Pilipino, lalo pa talaga 19 na miyembro nila ang nawala doon sa Tubuso, sa bayan ng Tubuso. Grabe mga kababayan, galit na sila. Pero yun nga ang sabi ng ating mga kababayan Pilipino is deserved dahil nga namundok sila. Pwede naman tayo mga kababayan na magkilos protesta, magsalita tayo, mga hinain natin sa government. Wag na lang sana mamundok kasi alam naman natin kapag naging miyembro ng NFA doon sa kabundukan mga kababayan, iba na yung ugali nila doon. Kinakatay na nila yung ating mga kababayang normal na namumuhay sa kanilang mga bukirin. At syempre wala mapagkuhanan ng pagkain itong mga grupo ng NFA. So yun nga, piniperwisyo nila yung ating mga kababayang Pilipinong normal na namumuhay sa kabundukan. So ito, tama lang ito, magprotesta sila kung kinukondina nila yung ganong uri, pero huwag nilang kalimutan mga kababayan na ang matinding korupsyon na nangyayari sa bansang Pilipinas, yun ang pinakamatindi. Yun yung dapat kondinahin nila mga kababayan. Kasi nga hanggang ngayon ay hindi pa rin nasusolusyonan, hindi pa rin napapanagot ang tunay na salarin, ang tunay na mastermind sa matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Grabe, ang dami rin palang tao dito sa may bahagi ng EDSA. Ay grabe, ang tindi nito. Bakit nagkaganito ang ating bansang Pilipinas? Sa 28 mga kababayan ay may matinding rally na isasagawa itong mga makakaliwang grupo upang kondinahin yung pagkasawi ng 19 na mga kasama nila. Ang ilan doon ay mga estudyante di umano pero may mga hawak na armas. So bilang pakikiisa sa mga protesta mga kababayan, mas matindi pa sa darating na Mayo 1. Yun yung masasabi natin mas matindi sa lahat dahil iba't ibang grupo, iba't ibang sektor, iba't ibang masasabi natin mga private citizen ang talagang sasama, dadalo. Nandyan yung grupo ng mga Duterte supporters, grupo ng mga Dilawan, grupo ng mga makakalibang grupo at iba-ibang grupo. Kasama na yung grupo ng Marcos Jr. mga kababayan. Siyempre yung sigaw nila is Marcos daw the best, pero the best pala magnakaw mga kababayan. Yun, ayan grabe, mas matindi ito. Mukhang talagang totoo yung kasaysayan, yung mga sinasabi ng ilan natin mga commentator political, yung mga politics commentator na nako, hindi na magtatagal itong si Marcos Jr. dahil mapapaalis ito sa pwesto at mas matindi ang kalalagyan. Tingnan nyo naman yung sombrero ng makakaliwang grupo. Halatang halata na mga kababayan. Nandiyan sa may puno, sa may dahon. Magbabalik ulit tayo dito mga kababayan sa bahagi ng Mendiola sa April 28.
At saka Mayo 1 kung saan mas matindi, mas marami, mas makakalampag itong si Bongbong Marcos Jr. So kahit anong grupo pa yan na magkakaroon o magsasagawa ng mga kilos protesta ay pupuntahan ho natin yan at least makover kasi nga hindi lahat ng mga grupo ng mga nagrarally ay kinocover ng media. Most of the mga kababayan ang kinocover lang ng mga mainstream media ay ang rally ng mga makakaliwang grupo. Katulad dito, makakaliwang grupo, nandito present ho yung ating mga mainstream media. Pero kapag rally ho ng iba't ibang mga grupo katulad na lamang ng Aglo, yung hakbang ng Maisog, yung mga Duterte Alay, hindi ho nila yan kino-cover mga kababayan. Yung sa may bahagi naman ho ng Liwasang Bonifacio, ang rally nila Congressman Leandro Libiste, kino-cover minsan ng mainstream pero hindi ipinopost sa kanilang website. Yun ang katotohanan mga kababayan. Kaya ngayon yung ilang mga grupo ay umaasa lamang doon sa ilang mga vlogger na ipinapakita kung ano yung mga nangyayari sa ating bansa. Hindi katulad ng mainstream media mga kababayan na talagang binabakbakan lang nila pero ayaw ho nilang ibalita kung ano yung panawagan ng ating sambayan ng Pilipino, lalo't matindi ho ang mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas ngayon. Dumadaing na ang ating mga kababayan Pilipino. Hindi na matanggap ang mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas pero hanggang ngayon ay parang pikit balikat pa rin itong si Bongbong Marcos at hindi ho alam kung paano aaksyonan ang matinding krisis, ang mga korupsyon na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Kaya ngayon mga kababayan, patuloy ang ginagawa ng mga kilos protesta ng sambayan ng Pilipino, Mapa-Luzon, Visayas at Mindanao. Kung kaya lang talaga ng mga taga Mindanao ay talagang pupuntayan sila kaso ay napakalayo mga kababayan. At kung babiyahe ka by land at aabutin mga kababayan ng isang araw o 2 araw ang biyahe from Mindanao to Luzon o papunta dito sa bahagi ng Mindiola. Diba? So, medyo matatagalan. Kung eroplano naman ay napakamahal ng pamasahe. Land or air ay halos parehas ho ang pamasahe. At napakalayo. Pero kung ang bahagi lamang ng Malacanang ay itinayo sa bahagi ng Mindanao, panigurado mga kababayan, tanggal nitong si Bongbong Marcos. Hindi na maganda ang ginagawa sa ating bansang Pilipinas.